So, magandang gabi. Tonight will be, actually, ngayon yung gabi, no? By 12:01 ng madaling araw, midnight, ang start ng spring equinox, no? So, ano nangyayari tuwing spring equinox? Ito yung parang, usually, we have four season, no? Winter, spring, summer, and fall. It does not mean na ang Pilipinas ay nasa Far East, no, hindi tayo nag-experience ng mga ganong season. So, kasi ano to kumbaga constant, no, constant. Ibinigay sa atin ng mga diwata na mangyari yon. Although, ang di lang natin nararamdaman is yung snow, pagkakaroon ng snow o niebe. Pero lahat ng season na yon ay nararanasan natin. At sa Pilipinas, mapapansin natin ngayong March 20 and 21, magiging pantay ang oras ng liwanag sa dilim. So, ibig sabihin, day and night will be equal. So, kadalasan, ang Ostara ay pinagdiriwang, no, na kasabay ng Holy Week or Easter, kung kaya't nagkaroon ng Easter egg hunting or yung goddess of the star, no? So, at kadalasan din during this season, no, yung Holy Week ng mga Kristiyano ay pinagdiriwang. Although nagsimula ang Holy Week is noong Ash Wednesday at matatapos siya actually ng Palm Sunday, araw ng Palaspas. Nung nakaraang araw, Lakay, tinanong kita tinanong kita about sa mahal na araw, Biyernes Santo. Bakit ba ang Biyernes Santo o yung Holy Week ay nagbabago-bago? Last year it was March, ngayon April. Tapos actually kasi may palatandaan ako kumbaga yung Biyernes Santo is naging mahalaga sa akin kasi yun yung araw ng kamatayan ng nanay ko. No, April 19, 2019. Friday, Good Friday. Pero ngayon, ang Biyernes Santo ay hindi April 19. Kailan ba ang Good Friday? Alam mo ba? Alam nyo ba kung kailan? O yan, hindi nakapokus sa sa Ellen Dead. So, ang Biyernes Santo ngayon ay natatapat sa April 7, no? Go classmate. Wala nang copy-paste. Wala nang copy-paste sa lakay. So, April 7 ngayon. So, ano ba ang reason nila kung bakit pabago-bago? Nagiging March or minsan is nagiging April ang mahal na araw. Alam nyo kung bakit? Any reason? Ikaw, anong idea mo, Ellen? May idea ka, Ellen? Depende po sa counting nila, yung parang sa Chinese New Year ba, yung parang yung start may counting sila sa ganun. Yes. Actually, ang counting nila ay tinatapat nila yon sa kabilugan ng buwan basta't malapit siya sa spring equinox. So minsan, I don't know kung dahil kasi yung spring equinox is constant, no? Pero yung buwan ang kanilang tinitignan kung kailan ang merong bilog na buwan. Dahil kasi nung namatay yata si Kristo, ay kabilugan ng buwan, kasabay ng nanay ko. Kaya parang yung sa isipan ko, parang konsuelo na, uy, namatay ka ngayon, Biyernes Santo na, parang kasabay mong namatay si Kristo. Pero alam mo, nung mga panahon na yon, expectorant ang lola niyo na talaga mabubuhay din nanay ko ng Sunday. Pero wala talaga Kaya talaga magulgulo ko ng iyak. But anyway, sa ngayon, pero nung Sunday na yon, no, nung namatay nanay ko, parang dumalaw naman siya sa akin at pinaliwanag na okay na ako, okay na ang buhay ko. So, yun, no. So, ngayong gabi is tatawag ulit tayo ng mga diwata. Pero bago tayo tumawag ng mga diwata, I want to ask, no, para maging eye-opener sa atin, no, yung kahalagahan ng prayer. Paano ba tayo nagpe-pray? Ikaw, Ellen, paano? Or paano mo na-work out yung diwata natin? Ako kasi kapag lalo na yung parang down ako o kaya something na parang gusto ko ng may makakausap, gusto ko ng may, alam mo yun, mapagsasabihan ng kung ano may nasa isip, nararamdaman. So, parang mas lalo akong
nakakaramdam, mas lalo ako nakakapag-communicate sa kanila. Kumbaga kung ano yung isip mo at puso mo, dapat magkaugnay para maka-connect ka sa kanila, gano'n po. True, tama. Salamat, Ellen. Ikaw, Lakay, kamusta naman ang work? Ito si Lakay, ayoko ng tanong yun sana, pero dahil kasi, ano to eh, kung sa kasama ko na, marami siyang tinatawag. Alam mo, kung ikaw, Ellen, nababaliw noon, ngayon tumutino ka. Pero ito si Lakay, pag nakipag-work sa spirit, mas lalong nababaliw. Pero seriously, Lakay, share your experience. Paano ka ba kumukonek sa diwata? Parang telepathically and empathically, yun. So, emotions and mind ang ginagamit. And then minsan, dati kasi parang masyadong nakikinig ako yung sa mga dictation, yung words or messages na galing sila, especially kapag may offering. So, sa sobrang dami nila, minsan parang ang dami ding offering at nagde-demand pa sila na parang specific na gusto nila kanila lang yung specific na offering. So, parang ayaw nila mag-share, yoon. Pero nung, katagalan, so dun ko nare-realize yung difference ng mga engkanto, anito at saka ng diwata. So, medyo mas demanding talaga ang ano, ang engkanto, and then halos same sila ng anito or yung ancestor kasi specific sila na parang need nila yung specific na food or ng offering. Pero ngayon sa workings ko sa diwata, medyo tahimik naman siya, kaso yun nga lang medyo pagdating sa ideas, parang sobrang dami nila na nagpa-pop up. Tapos hindi ko alam kung ano yung best na options doon sa sobrang dami. Yun. And then pumapasok sila pag in terms of working ng Diwata sa mga pagki-create ng accessories. Yun. So, kung mapapansin mo nga yung kwintas ko, bago na naman siya. Kasi parang gusto niya na bago na naman. So, ayaw kong bumili tapos magki-create. So, ang ginagawa ko, kung ano yung existing, so yun yung nire-remake ko. So, para at least kahit papaano nakakatipid. Kasi pang personal ano naman siya, connection, yun. So, binabago-bago ko siya, may tinatanggal, may dinadagdag, pinapalitan ng design, ayun. Ayun, Apo. Ayun, salamat, no? So, di ba ang gulo nila kay actually, on my part naman, para siguro natural din minsan na magkaroon tayo ng doubt sa sarili natin na are we really connecting with the diwata? Yung hindi natin maramdaman. Pero kasi, sa istorya mo, Ellen, at sa istorya nila kay, natutuwa ako dahil kasi parang, alam mo yun, we have the same experience kung paano mangusap ang diwata. Ngayon, parang naipost ko sa YouTube natin, no, na kung may oras ka ba, ilang o gaano yung oras mo na mailalaan para sa pakikipag-usap sa diwata. At merong nag-comment sa akin doon na parang ang hirap kumonek sa diwata. Do you think na mahirap bang kumonek talaga? At isa pa is parang ang sinabi niya, mahirap kumonek dahil kasi hindi pa open ang kanilang third eye. Kailangan ba talaga ng third eye para makakuha tayo, makakonect tayo sa diwata? Halimbawa sa'yo, Ellen, may third eye ka ba? Wala, Apo, Pero itlog lang nakikita mo, charot. wala. So far kasi diwata or guardian angel or Panginoon na gano'n, parang sa akin hindi mo na kailangan ng third eye para maka-connect. Kasi mismong ikaw, mararamdaman mo sa sarili mo kung kasi kapag overthinking ka, magulo yung utak mo, hindi mo mararamdaman yung presensya niya, eh. Pero 'pag tahimik ka, tahimik yung utak, tahimik yung kumbaga parang may magpa-pop up sa isip mo o may makikita ka something, ayun na meron ng connection. Kumbaga parang, anong sabihin ko ba, yung parang laliman mo lang yung pananampalataya, yung faith. Kasi kung merong samut-sari sa isip talagang hindi mo makaka-connect, parang gano'n sa akin, hindi na kailangan ng third eye. Hmm. Ito si Lakay. Kasi ito si Lakay, siya,
Hindi, ito yung experience ko sa'yo. Hindi niya naririnig siguro. Ako rinig kita, oo, nandiyan ka lang. Pero ito kasi si Lakay is ano, siya yung malaki ang pagdududa. Maaaring nagdududa siya sa sarili niya or minsan nagdududa rin siya sa diwatang wino-work niya. So, Lakay, bakit ba? Ano ba ang nangyayari at paano mo napagtibay yung paniniwala mo sa diwatang tumawag sa'yo? Tandaan mo, Dahil ano, alam mo na, ilang beses mo siyang iniwan pero bandang huli bumalik ulit siya, no? At ngayon is tapat na. Paano? Sige, go ahead, Lakay. siyempre nagtibay siya dahil sa pagdududa. Pinagtibay ng pagdududa. Hindi kasi honestly ano, oo nga, tama yung sinasabi ni Apple, nagdududa ako kasi 'pag hindi nagre-response, so parang ibig sabihin wala siyang, parang walang sense na tawagin ko siya. So, lilipat ako ng ibang names, yoon. Naging problem ko rin dati na bakit mas mabilis tawagin at mas mabilis mag-response yung western deity kaysa sa ating lokal, yung mga diwata. Ang sagot sa akin ng diwata kasi nagkaroon ako ng issue na iniwan na ba tayo ng diwata, kaya parang totally wala na, nag-close na ba sila ng ano nila, ng mundo nila sa atin. Ang response ng diwata, hindi nila tayo iniwan kundi yung tao ang umiwan sa kanila. So, ibig sabihin tayo yung lumayo. Yung doubt ko sa spirit ay parang gusto ko kasing, ah, nararamdaman ko sila tapos nagkakaroon ng matibay na, signs sa physical realm. Kasi nag-start ako kasi dati sa mga manggagamot na powerful na ang ending pala, parang pinaasa lang ako sa wala, sa hindi nag-e-exist kundi parang talagang gawa-gawa niya lang. So, gano'n din yung abilities na parang sobrang heightened at active nung psychic ability nung manggagamot or nung specific na tao, pero ending wala naman pala, yung mga gano'ng bagay. So, parang parang na-program ko yung sarili ko na kailangan kong i-double check, dun tayo sa totoo, yoon. So, kaka-search ko, kaka-test ko. Ayan, si Apo nagagalit na sinasabi nga na hindi mo kailangang i-test ang spirit. Naniniwala ako dun na kailangan mong pairalin yung pananampalataya mo, pero yung back of my mind na nagsasabi naman na puwede mong i-test for confirmation. So, hindi naman ma-o-offend ang spirit kasi parang ano 'to, parang magbi-build ako ng time, siyempre sila din. So, kailangan yung trust mabuo. So, andun nga yung masama mapakinggan pero isang test, pero isa siyang confirmation kung talaga bang tutugma yung energy vibrations niyo. At tama din yung nabanggit ni ano, ni Helen, na ang isa sa reason kung bakit hindi natin talagang marami marami kang iniisip, tapos wala kang mismong paniniwala or pananampalataya. So, kahit anong tawag mo sa isang existing na spirit, kung hindi naniniwala yung taong tumatawag, hindi niya talaga mako-connect. Kasi na-try ko din yan, na parang bakit nagre-respond sa akin, ilang beses ko tina-try. Bakit kapagka yung isang tao na ang tumawag sa kanya, hindi. Walang response, walang signs. Tapos iko-confirm ko, tapos hahanapin ko ng sign yung tao, sa kanya nakikita yung signs. So, ibig sabihin yung faith, hindi siya buo doon sa taong tumatawag. So, malaking factor din yun na kailangan mong maniwala sa sarili mo at doon din sa tumatawag sa iyo. So, hindi naman sa experience ko, hindi naman siya talaga kailangan ng third eye. Kasi marami pa naman tayong ibang senses na kailangan. So, kapagka once na tumatawag ka ng labas sa iyo, so siguro more on sa third eye ang need nating abilities. Pero kapagka medyo close ang contact, ang invocation, so tingin ko ang kailangan natin dun is yung empath at saka yung clairsentience na kailangan mong maramdaman. So, kadalasan 'pag nararamdaman mo,
ang ginagamit nilang ability is yung puso at yung isip mo din, 'yon. So, isa ring nakikita kong problem, baka hindi alam or hindi aware yung tao na nagre-response na akala lang nila, sarili lang nila ang nagke-create pero isang form na pala siya ng response ng diwata. So, yun yung mga nakikita kong mga issues and problem. Ayun, Apo. So thank you very much, Lakay. Pero kasi ito yung sinabi mo, no, sa'yo nagre-response ang diwata. Pero pag pinatawag mo sa ibang tao, hindi siya nagre-response. Pero meron akong isi-share na isang diwata na kahit yung tao hindi niya kilala yung diwatang iyon or wala siyang personal relationship sa diwatang iyon, is ang bilis mag-response at siya ay si Diwatang Ananggolay. Diwatang Ananggolay, siya yung diwata of the lost things. So kung meron ka nga nawawalang bagay, tawagin mo lang, no? So actually walang special ritual, walang special offering. Ang sabi ko lang sa mga tao na hanapin or tawagin mo lang si Ananggolay, 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 hanapin mo para sa akin at ibalik ang bagay na itong nawawala. You know, nung kami nakatira sa Kings Point, no, meron kaming kasama, pangalan niya ay si Doc Kit, nawala ang kanyang lisensya. At paniniwala niya, yung lisensya niya ay nahulog sa kalsada. Pero nagbakasakali siya na hanapin, galugarin, hinubad niya lahat ng mga damit niya at ginalugad niya yung motor niya dahil kasi baka naipit niya sa mga packet ng motor, no? Wala talaga. Hanggang sa lumapit sa akin at yun nga ang pinayo ko sa kanya na, sige, banggitin mo ang pangalan nito. Ananggolay, 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 humingi ako ng tulong na hanapin ang aking lisensya. Then, okay. So sabi ko, yun na. Yun na. Ano yun eh, before lunch yun eh. Then, by 6 p.m., by 6 p.m., itong si Lakay, tinatawag ako, sinisigawan ako dahil kasi ang kwarto namin nasa taas, nagpapahinga yata ako, no? Katatapos lang mamalengke at kayo na yung nagluluto. Sabi, Apo, 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 dalian mo. Ako naman, parang, ano yun, nalimpungatan or whatever. So, nagkukumawag ako kung ano, Apo, nakita na yung lisensya, nakita na. Sabi, oh, di ba? Sabi ko sa inyo, tawagin nyo lang yung pangalan ng Golay at tutugunan kayo. No? So, ano yung lesson dito? Actually, ang nakita ko sa pagkakataon na yon, na una, yung tao ay mayroong ano, yung talagang authentic need, authentic na humihingi ng tulong na kailangan niya ang tulong niya ng Golay. Pangalawa, hindi kailangan ng special relationship. Hindi kailangan, tama yung sa sinabi mo, hindi kailangan ng open ang third eye para lang ma-access mo yung biyaya na ibinibigay ng isang diwata. Then, pangatlo is yung sincerity. Yung sincerity mo, no? At dahil doon nga is nakita niya yung lisensya, no? In our diwata, the reason why ang bawat isa sa atin, no, binigyan ko or parang ano ba ang tamang term, no? Pinakita ko sa inyo ang mga personal niyong diwata, no? Or pinakilala ko kayo sa mga personal niyong diwata para meron tayong panghahawakan. Tama yung sinabi mo, Ellen, na parang in order to have a relationship with a diwata or yung pagpe-pray sa diwata, no, kailangan mo lang i-clear ang mind mo. Iklaro ang isipan natin. Kaya nga lang, mahirap gawin yun sa totoo lang. Mahirap i-clear ang mind. Lalo na, kunyari, ikaw, tapos biglang may pasyente ka dyan na na-experience mo yan, nakikita ko yun, di ba? Ang hirap makapag-focus na biglang, Ellen, ganito, blah, 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 kukwento-kwento. Di ba ang hirap, no? Pero, kung meron kang pinanghahawakan na pangalan at sa isipan mo, paulit-ulit mong binibigkas, is mas madali kang ma-focus doon, no? Ma-focus doon. Actually, kung naalala niyo yung Magic Square na sinasabi ko sa inyo, gawa kayo ng Magic Square. Ano ba, bigkasin niyo yung lahat ng pangalan ng inyong diwata. For example, on my part, no, on my part, ang pangalan is Mayari.
no? Paulit-ulit ko siyang bibigkasin 3 times, 9 times, 10 times, or 100 times. Like Mayari, Yarima, Rimaya, Riyama, Yamari, Maria. Mayari, ayan na, 'di ba? Nagre-recite ako na nadi-distract ako. Mayari, Yarima, Rimaya, Riyama, Yamari, Maria. So paulit-ulit mong bibigkasin yung pangalan na yun. It helps you to focus. It helps you to focus. No, kahit hindi mo siya kilala or hindi mo alam yung real nature ng diwata na dumating sa iyo, but if you constantly recite the name of the diwata, no, parang nafo-focus yung mind mo sa name energy, sa name vibration ng diwata na gumagabay sa iyo. And then at the same time, gusto ko ring i-encourage kayo na yung magsulat kayo ng personal prayer, yung sa pamagitan ng pagsusulat ng personal prayer. Kasi kadalasan sa atin, kung ang prayer lang natin is pasalita, no? Minsan, tama yun, yung taimtim sa puso. Maganda rin yung taimtim sa puso. Pero, pag gagawa tayo ng isang phrases or sentence or paragraph na parang kinakausap natin ang diwata at paulit-ulit, parang ito yung magiging introductory prayer natin. And usually, ang nangyayari doon sa introductory prayer, sa mga unang linggo, for example, maglalaan tayo talaga ng oras na babasahin natin kung anong isinulat natin. For halimbawa, 7 days. Araw-araw or gabi-gabi, umaga, tanghali, gabi, binabasa natin or we talaga naglaan tayo, no? Pero on the following days, pagkatapos ng inilaan yung oras, paghahawakan niyo na lang yung prayer na yon, kung ano ang nakasulat sa prayer na yon, it will automatically transferred to you. Para bang yung ginagawa ng mga Katoliko na halimbawa jeepney driver, no, bago sila mag-uusa lang sila, gagawa lang sila ng sign of the cross. Hahawakan nila yung kwintas o kaya yung rosaryo, then sign of the cross. Short prayer. Even nga hindi siya nagbigkas, no? Hindi siya nagbigkas ng kahilingan niya. Pero sa pamagitan ng paghawak sa krus sa rosaryo at pagbibigay ng antanda or sign or gestures, nagkakaroon na sila ng parang nagiging automatic na. The reason why the rosary or mga ganong images, kahit hindi ka na magbigkas ng iyong kahilingan, is nagiging effective kasi marami nang gumamit ng ganong symbolism or ganong hand gestures. Ngayon, for us, as binabaylan of our diwata, no? Tayo ang magsisimula ng mga hand gestures na yon. Hand gestures or mga prayers na dapat is mapalakas natin para sa susunod na mga tao, na susunod halimbawa kay Diwatang Malaon, sa susunod na tao nakikilala kay Diwatang Magbabaya, at sa susunod na mga tao nakikilala kay Mayari, no? Is mas madali na lang nilang ma-access. The reason why na mahirap i-access ang mga diwata noon, tama yung sinabi nila kasi meron tayong preconceived thoughts. Merong mga kaisipan na naitanim na sa atin. Ay, wag kang tatawag sa diwata, demonyo yan. Ay, ganito. Diba? Parang noon, ano ba ang conception? Ano ba yung pagkaisipan mo pagka ikaw ay umakap sa panggagamot? Diba? Ang lagi kong na-encounter, ay ayaw ko manghilot kasi malilipat sa akin yung sakit. Ganon din ba sa'yo, Ellen at saka Lakay? Na may ganong kaisipan nung unang natutunan, sige, tanongin mo natin si Lakay. Lakay, ikaw, ano ba ang pagkaisipan mo noon bago ka natutong manghilot? Di ba ayaw mo dati? Yung pagdating kasi sa hilot, parang ang tingin ko dati is parang wala siyang spirituality. Yun, kasi ang mas alam kong may spirituality yung albularyo. Yun, mga magtatawas. So pagdating sa hilot, more on parang gamit ng langis tapos
more on ano lang, body manipulation. So, parang wala siyang magic, walang power, walang spiritual aspect, yoon. Yun yung una kong ano, ah, na parang yun yung unang naiisip ko kapag sinabi mong, "Oh, hilot tayo." Parang normal activities lang siya. Pero bakit ayaw mo dati manghilot noon, bukod doon? 'Di ba sabi mo mas nakakapagod? Yung tinry ko kasi sa kamay. So, hindi kasi gano'n ka-strong yung ano ko, yung kamay ko. So, medyo weak tayo, medyo malandi tayo. Ayun. So, kumbaga parang hindi hindi siya ano, malakas, yoon. So, kasi may mga ano, may mga, ah, actions or ano ba yun, may mga hagod na kailangan mong bigatan. Eh, kapagka binibigatan ko parang ang mga iniisip ko dati baka makakalyo yung hands ko, maging maging kamay lalaki, lumaki, yung mga gano'n. Kasi dati parang puling-puling kamay ko na ano daw, malambot, yun, kamay ng tamad, mga gano'n. Eh, naiisip ko yung kay Apo parang ang lalaki nung dito niya, so baka maglakihan siya. Hoy, hindi pa naman ako gina-gout 'no, may kalyo-kalyo lang. Kaya nga lang 'pag coconut oil ang gagamitin mo, pihado mas lalong lalambot. Ayun So, na, oh, ayun, sige, oh, tapos na ba laki? ayun. Tapos ang pangalawa ko pang, naiisip kapagka sinabi mong hilot, hindi ka makakapera. So, parang hindi siya magandang job. So, unlike sa masseur, talagang masahista, meron kang spa na papasukan na alam mong malaki-laki yung kitaan, yoon. Ano 'yan, Oy, may nagbigay sa'kin ng ano 100, nagpahilot, masakit yung balikat at linalagnat, oh. medyo Pera din yun naman nga 'to, ano, yun nga yung nakakatuwa ngayon diyan kay Apo, kasi hindi na siya barya-barya. Dati nung nagsisimula siya sa hilot dito na donation, ₱3, ₱5, 20, mga gano'n. So, ngayon nasa hundreds na. Wow, congrats sa Apo. ayun. So, gusto ko naman talagang tumulong sa mga tao 'no, sila yung kusang nag-aabot, siguro nahiya din sila. Pero talaga tama yung sinabi nila kayo nung unang panahon na, um, di ko naman kasi, ina-advertise, bigla na lang sila nagpapahilot ta's magbibigay sila barya-barya 'no, mga ₱3. Nagdo-donation ka rin ba, Helen? Donation, Donation, may may donation desk donation ka? ka? Wala. Kumbaga parang sila na lang yung kusang nagbibigay. Oh, Oh, kasi kasi maganda yung maganda yung technique ni Apo, apo, kasi kasi naobserbahan ko sa naobserban ko sa kanya kanya na wag na mong wag mong tatanggalin yung tatanggalin yung buo buo para para hindi hiwag humag-chocolate. ulit. Makikita ang Makikita ang taga-hundreds ay taga-hundreds ay 500s, 500. mahihiya Mahihiya sila. sila. So, buo So, yung buo yung ibibigay ibibigay. nila. Yun yung Yun yung naobserbahan ko na naobserbahan ko na parang parang biglang biglang shifting shifting hanggang sa hanggang parang sa parang nasasanay na nasasabi sila na na sila na akala akala nila nila hundreds talaga, talaga. ayun. Ayun. So, maganda So, yung maganda yung technique ni technique ni Apo. Apo. Ayun, ayun, okey. So hindi, dahil kasi ang sistema ko pagka ano, hindi ako tumatanggap ng pera sa palad ko. Lagi kong sinasabi, punta na lang sila dito sa altar, ilagay nila kahit saan. So siguro, ayun, minsan pagkatapos meron naman pupunta, so gano'n ulit. Siguro nakikita nila kung anong meron naman sa altar, uy pera, malalaki. Maglalabas na lang din sila ng pera, tatapatan nila 'no. Eh, usually kasi dito ayaw kong magpasingil dito, gawa nga ng hindi pa maayos ang bahay namin at saka walang, proper venue. Kumbaga meron lang akong isang upuan dito, so dun ko lang sila hihilutin. Kaya yung mga pictures 'no, parang laging nandito lang, itong area na ito kung saan tayo nagla-live ngayon at hihilutin lang natin sila. Pero kung sakaling magkaroon tayo talaga ng venue tapos kunyari umuupa tayo 'no, eh, magkakaroon tayo ng minimum fee ng magkano ang babayaran nila. Kaya nga lang, tama yung sinabi nila kayo 'no, kung iaasa natin o kung iaasa ko yung kabuhayan ko sa panggagamot lang, eh,
Hindi. Hindi ako makakabili nitong ano, tawag dito, ano ba ginagamit ko, itong laptop 'no, or printer or anything 'no. So, kulang. Kasi parang sa pagkain pa lang ang lalaki namin, ang lakas namin lumamon. Lakas namin lumamon, parang kulang yung kikitain namin sa hilot. So, we need to work other jobs 'no. Kaya nga lang sa tanda naming ito 'no, hindi ko alam kung ano pang trabaho ang puwede naming pasukan. We tried call center pero, call center nag-English na ng lolo 'no. So, pero parang hindi ko naman kaya na yung puyatan. Gawa nga ng halimbawa ngayon, at this moment, nag-stroke na ako. Ano, tatawa ka diyan, laki, na-stroke na ako pero ngayon is magko-call center pa ako. Eh, naku, baka hindi na 'no, baka magtuloy-tuloy na tayo. But anyway, ayun, hindi pa natin natanong si Ellen na, ikaw Ellen, ano ang reason bakit hindi ka ayaw mo manggamot? Ano ang nasa isipan mo? Kasi baka mapunta sa'kin ang sakit. Ayun ang Ayun lagi ang iniisip ko, baka ako yung balikan ba o baka something na sa akin lumipat yung sakit nila kaya naano ako, kaya merong akong doubt na baka hindi rin mapagaling yung taong lumapit sa akin. Actually ako, 'yan din yung sa akin 'no, 'yan yung unang-una nung mga panahon na bago ako nanghihilot. Ang laki din ng doubt ko na tama ba 'tong ginagawa ko, gagaling ba 'to, 'no? Pero salamat naman sa mga diwata dahil kasi parang, "Huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang dapat mong gawin, pindot pindot, hagot, haplos, pahiram mo ng langis, ta's pindot-pindot, 'yun lang." 'No, parang gano'n ang tinuturo sa'kin ng mga diwata at ng mga ninuno. Pero ang kainaman naman 'pag hinahawakan ko na yung katawan, meron din akong nararamdaman. Meron akong kakaibang nararamdaman. Nararamdaman ko yung lamig-lamig, tapos minsan pagka hinawakan ko, sumasakit din yung ulo ko. Parang yung gano'ng mga signs or symptoms na hindi ko naman idinadasal, pero parang ang nagiging sistema na parang ang nangyayari, pinaparamdam sa akin ng mga diwata kung ano yung sakit para ako mismo, yung mga kamay ko ang humagod at alisin, 'no. Tapos 'pag ako'y nanghihilot o masahe 'no, parang ang nagiging kaisipan ko is nagiging kabahagi ako sa creation, sa paghulma sa katawan ng tao, na parang iniisip ko yung ba ma bahaging merong lamig is parang may butas siya. So yung pagpapahid ko ng langis is parang ikinakalat ko yung putik para yung putik, dahil kasi ang katawan natin 'di ba gawa sa putik. Parang yun yung magsisilbing, parang nagfi-fill up sa mga butas-butas or sa mga empty space 'no, at pinapainit ko ang kamay ko para parang maluto at bumalik ulit 'no. Eh, sa awa naman ng mga diwata, yung lahat ng mga pasyente natin or mga kliyente na pumupunta para magpahilot, eh, gumagaling naman. So, yun yung nagiging ano, at saka in terms of yung pagbalik ng karamdaman sa atin na parang itinuro sa akin na, "Wag mong kunin, hindi mo kukunin, parang kanino mo ibibigay." So, parang ano ka lang, eh, parang naging utusan ka lang ng diwata. So, kinuha mo yung sakit mula sa tao at itinapon mo sa mga diwata na parang yun. And usually, ang turo naman sa akin ng nanay ko noon, kasi nanay ko is ano, eh, nurse midwife, nagpapaanak siya. So, ang dami niyang naipanganak, pero bago siya pupunta sa kanyang pasyente, parang sinasabi niya, "Gamitin niyo ang aking mga kamay para hindi ako ang mismong magpapaanak sa kanila, kundi kayo, Panginoon." Kumbaga parang kamay ng Panginoon ang talagang, tawag dun, yung magluluwa sa bagong sanggol. So, nung ako naman nanghilot, parang gano'n din ang ginagawa ko, parang kino-consecrate ko yung kamay ko, na idinadasal ko na gamitin niyo yung kamay ko para maging, anong tawag dun, maging instrument tayo ng kagalingan ng mga tao. Although, yan din naman ang tinuturo naman sa hilot 'no, hindi talaga tayo yung nanggagamot, tayo ay instrumento lang. So, bilang instrumento ng pagpapala ng mga diwata 'no, we have to embrace that.
that calling, kung meron tayong calling, 'no? Pero sa ngayon siyempre kailangan tama yung we're not forcing you, Ellen, dahil kasi baka mamaya talaga mag-quit ka na sa trabaho mo, 'no, at dito ka na lang mag-focus. But darating ang panahon talaga na makakapag-focus ka sa pagtatrabaho. At yun naman, don't worry dahil kasi sa Hilot Academy at Luntiang Agama, 'no, parang tutulungan namin kayo mai-balance yung calling na yan, na hindi lang tayo panay anong tawag dun, public service, panay charity, pero tayo din mismo is mako-compensate. So yun yung ano, at sana nga 'no, ito siguro prayer request ko na magawan natin ng paraan na yung lagi kong sinasabi na yung hilot is parang katulad ng mga midwives. 'Di ba sa mga midwives, pwede silang magpaanak ng libre sa kanilang lying-in center or sa anong tawag dun, basta't birthing center. Dahil kasi yung mga babae or mga nanay na pupunta dun, ang magbabayad sa kanilang delivery is PhilHealth, 'no? Hindi ko alam kung magiging posible ito sa hinaharap na ang lahat ng mga taong pupunta sa manghihilot, babayaran ng PhilHealth. Kaso nga ang hilot is parang ang hilot kasi na naiisip ng mga tao is masahe. So, pleasure talaga at leisure. So, yun, ay, luho lang yan. Hindi yan tatanggapin ng ano. Pero kung merong mga major cases sa hilot, yun talaga ang gusto kong ma-establish dito na tayong manghihilot ay medical professional din. No? Pero for now, habang hindi pa kinikilala ng gobyerno, no, aalagaan muna ng Luntiang Agama ang mga manghihilot, 'no, at ipaglalaban ang ating karapatan para mai-professionalize. Lakay, may sasabihin ka yata? Tatanong ko lang si Helen kung meron ka bang, family na nag-a-ask na gamutin mo sila kahit long distance? Wala pa naman sa ngayon. Although yung kapatid ko, yung ate ko, pinapatigil ako manggamot. Ay, pinapatigil kang manggamot? Kasi Mm. sabi ko, kasi at least nakakatulong sa kapwa. Sabi niya, "Puwede kang tumulong sa kapwa sa ibang paraan." Kasi nagwo-worry din siya sa akin katulad na baka sa akin nga, ako yung magkasakit, yung gano'n. 'Yun naman yung reason niya. Ano daw, na-late ako. Ano daw, ulit-ulit? Gala-gala lang siya. Ayun ate, yung ate ano, wala naman sa kanilang nag-aano, nag-a-ask na gamutin sila. Mm. Yung ano, tawag dito, yung ate ko lang yung medyo against na manggamot ako kasi baka daw magkasakit ako. Yun lang naman yung worry niya, baka sa akin mapunta, gano'n. Pero don't worry, darating ang panahon masa-celebrate ka. Ang hirap nga mag-ano yan, ang hirap magpaliwanag sa kanila. Naku, sabi ko hanggang bahala nga kayo basta itong paniniwala ko, diyan kayo. Ayun. Mm. Honestly ano, normal yung ganyang situations na parang hindi sasang-ayon ang family. Kapagka once na nalampasan mo yan, papasok yan sa love life, yung magiging partner mo. So, yan yung tatawag nating ano, parang sinusubok ka kung ano yung pipiliin mo, kung hanggang saan mo kayang panghawakan yung ibibigay sa'yong blessings. Kadalasan ang, nakikita ko sa ganyan, kapagka once na hindi mo i-give up, mas malaki pang opportunity nakatago na ibibigay sa iyo. Pero kapagka give up mo, parang dead end na. So, balik ka na ulit sa normal life. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka babalik-balik. So, may mga specific na situations na parang babalik ka kasi kailangan mo yung help nila. Yun, hanggang sa maaaring mag-decide ka na talagang totally yakapin mo na. Yun. Tapos, yung natutunan ko dati sa group na mga naglalatin, meron silang sinasabi na kailangan mong dasalin ng isang orasyon para protections sa sarili bago ka manggamot, mag-start manggamot. So sa atin naman, ito yung isang form ng parang pagtawag ng diwata, tapos hingiin mong protektahan ka na huwag kang pasahan ng anumang sakit ng taong gagamutin mo.
isang form din siya na pwede natin gamitin to defense or to protect ourselves. So, tingin ko puwedeng gano'n din ang gawin kapagka once na manggagamot ka, mag-i-start ka, kausapin mo muna yung diwata na protektahan ka, gabayan ka para at least ma-secured. Kasi may mga situations din na parang maaaring hindi tayo aware na nagkakasakit or nahahawahan tayo in terms of yung connections. Parang naa-attach ka masyado na parang lahat ibibigay mo matulungan yung tao, na parang lahat ng diwata tatawagin mo para lang pagalingin yung isang specific na tao. So, isang form din siya na parang hindi healthy kasi siyempre 'pag sobra, hindi healthy sa atin, 'pag kulang hindi rin healthy. So, kailangan balance. So, na-experience din namin 'yun na parang lahat, pati yung tinatawag nating demon or yung masamang engkanto, eh, lalapit ka para mag-ask na ano, na pagalingin yung isang tao. Pero diyaan yung ituturo ni Apo na isang form ng diagnostic, magagamit natin 'yon. Kasi may mga situations na yung tinatawag nating healing crisis, kapagka ginamot mo, eh, parang lalong palala. Isang form na siya ng healing na inilalabas niya yung, sakit. Tapos may isang form din ng healing na parang hindi siya nag-e-effect kasi wala na siya sa spiritual, kundi kailangan ang treatment physical, so medical doctors na yun. Tapos may healing na hindi talaga nag-e-effect, physical or spiritual, kasi ang sakit, eh, ano na parang karmic, na parang kailangan niya talagang pagdaanan yun. Yun, na parang hindi puwedeng i-break yung rule na yun kahit na sikat or magaling kang manggagamot na doktor or magaling kang magician or magtatawas or manggagamot pang spiritual. So kapagka once na parang isang form din siya na nakikita ko sa reading na parang, ah, life yung lessons in life, yun, na kailangan niyang pagdaanan sa buhay niya kasi yun yung parang ultimatum para mag-enlighten or mag-transform yung spirit ng tao. So doon wala rin tayong magagawa kahit anong healing na gawin natin, kundi parang i-convince na pakatatag ka, parang yun lang, pakatatag ka, kaya mo yan, hanggang dun na lang. Yun yung mga isang help na puwede natin gawin na kausapin, magbigay ng positive thoughts, words, yun. Apo. Hindi, dahil kasi maganda yung sinabi mo, Lakay, na ano, in order for you, before you start healing or your activity, inaalala ko yung ibinagay sa akin ng isang um, Facebook friend na tinuturing ko na ring spiritual or soul sister, na ipinakilala niya ako kay Goddess Bhavani, which is a Hindu deity na incarnation ni Durga at Parvati, no? Or ni Kali. No, gusto kong basahin sa inyo mula sa springtree.in India slash blog slash Bhavani Kabacham. At yung prayer ay ganito, let my head be protected by sorry, let my head be protected by Bhavani, my forehead be protected by the fifth one, let my eyes be protected by she who grants desire, let my face be protected by the universe prettiest one. Then let Narashimi protect my nose, let my tongue be protected by she who has flame as a face, let the universal mother who is the Vedas protect my hands, let my heart be protected by she who lives in the dot of Sri Chakra. Let my lips be protected by she who destroys passion. Let Kundali protect my stomach. And let her who lives secretly protect ribs, back, hip, and private parts. Let she who removes all obstacle protect the thigh, knee, and all other parts of my body. Protect and protect, O great enchantress, O lotus flower, O goddess in the lotus, O consort of Shiva. If this armor of the goddess is mastered by expert in mantra, then all his desire will be fulfilled and Bhavani will protect him always. Tapos,
By remembering the armor in the gates of the palace, cremation ground, in places of devils and ghosts, in case of bondage, in case of great sorrow, in presence of enemy, all sort of profits will be realized everywhere. Bhavani will desire you to follow proper procedures and also treat her with all courtesy and happiness. Even if this armor is taught to another, one will get occult powers, even if it is written on the leaf of a tree and worn on the body or elsewhere, definitely all powers will be mastered, and there will not be any fear against weapons, and there will not be any fear of ghosts and devils. With devotion to Guru, it is to be learned from a Guru. And then the 1,000 names of Goddess should be recited, and this is before the Guru. This armor was told by Nandi and has been revealed to you and will pleases the Goddess, who is the daughter of the mountain. After learning this armor, if man prays to Goddess Bhavani, even in hundred of ions, the Goddess will give him all powers. So ito is parang, kaya nga, kung naalala nyo kanina, no, ini-encourage ko kayo na gumawa kayo ng same prayer, no? Same prayer na parang isusulat nyo sa prayer na yon kung ano yung kailangan yung mangyari sa buhay ninyo, no? Because during the beginning of time ng Luntiang Agama, sabi ko, if I'm going to start a church, kailangan merong doktrina, meron tayong katuruan. At parang ang katuruan na ibinibigay sa atin ng Luntiang Agama is nagsimula sa panalangin, sa prayer, no? I think sa ating it's not Yahoo group, no? Sa ating Facebook groups, no? Sa Facebook group inailagay ko doon yung mga prayers, pero yun yung mga first revelations or first prayers na ginagamit natin. But for you now, para sa atin, meron tayong mga individual diwata, no? Parang in order to write a prayer for our diwata, parang sa prayer natin, ma-define natin kung sino ang ating diwata. Na halimbawa, on my part, mayari, ikaw ang may-ari at may-ari ng buong sansinukuban. Maaring ang may-ari na siyang diwata ng buwan at etc. No? Although I don't have that written prayer yet for may-ari. Kaya nga lang, meron tayong kanta, no? Na imbis na tag dito, imbis na um, prayer, na meron tayong chant na ibinigay sa kay Mayari. And then while talking, na nag-uusap tayo, nagsasalita ka, Ellen at Lakay, no, parang sumingit or nagparamdam sa akin si Diwatang Kaptan, which is yung diwata na ating ino-honor sa buong ito. No, parang magandang question yon na parang paano ba natin mapanghahawakan or mapapanatili ang ating sarili sa ating pananampalataya sa diwata. Dahil kasi nga parang na-mention nyo na paano kung ayaw ng ating mga parents sa paniniwala natin. Sabi mo, ayun, bahala ka. Or alam mo, ikaw Lakay, I think we are blessed, no? Dahil kasi walang kumukontra kung anong paniniwala natin. At kung meron man, is kaya natin sabihin, dead ma. Although may kasama tayo, may mga kasama tayo na parang, alam mo, bata, no? Ayaw ng magulang na pumunta sila dito. So, paano kaya ang gagawin natin? Or ano kaya ang, ano yung maaari nating ipayo? How to maintain? Dahil kasi hindi nga may unawaan ng mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, na ito yung pananampalataya natin. They might discourage us. Tigilan mo na yan, mag-born again ka, o kaya mag-Muslim ka. Simulan natin kay Lakay. So paano? Since wala naman kasi kumukontra sa iyo, Lakay, pero just in case. Wala naman totally kumokontra sa akin, pero may mga times din na-experience ko rin kay mama na, "Ano ba yung mga pinagagawa mo, hihinto mo nga yan." Yung mga gano'n. "Nakakatakot naman yan, ano ba yan, tigil mo nga yan." So, parang ako, naging attitude ko din, "Bahala kayo diyan," or minsan umaalis. So, parang matagal akong nawala sa family kasi talagang nag-stay ako sa
live-in partner. Char. Naglalandi. Ayun. So, inuna natin paglalandi. Char. Hindi. Kumbaga, parang sumama ako doon sa mga same ng practices and belief. Yun, hanggang sa parang na-mold ko yung sarili ko kung paano ko i-defend yung ways ko. Medyo nagkakaroon lang ng conflict kasi kahit nanggagamot ang side ng family ko, si Kristo ang tatawag. Eh ako kung sino-sino tatawag ko. So yun yung conflict na na-encounter ko. Na parang tama yung nabanggit ni Apo na automatic sa demonyo kapag hindi si Kristo. Pag hindi angelic, hindi si Virgin Mary, automatic sa demon ka ng part. So, parang iisipin na nilang napoposes ka, yon. Pero ang nakitaan ko dito is yung kahit ano yung choice ng faith mo, ng belief or ng actions mo, kailangan maganda siya. Yung lagi mong sasabi Apo na may growth, may magandang kinakalabasan, maganda ang result para mas mabilis matanggap ng mga taong hindi kapanalig, hindi kapanalig. 'Yun, yung mga bago sa kanila. Kumbaga parang kapag "Uy, yumaman ka. Uy, ang ganda ng buhay mo, ah." 'Yan ba yung dahil sa ginagawa mo? So, at least mahahatak mo sila. Kapagka once na medyo napaka-negative nung nangyayari sa iyo, automatic ang sisisihin nila, "Yan kasi kung sino-sino tinatawag mo, eh. Yan kasi kung ano ang mga pinagagawa mo." So, parang yun yung nakita kong code kung paano natin hahatakin yung taong hindi believer para maging believer sila. So, kailangan pakitaan mo sila na maganda yung nangyayari sa iyo sa choice ng path mo, ayun. Yun. Siguro hindi ko muna tatanungin si Ellen kung ano 'no. Ito is para siguro itong mensahe na ito is para sa iyo. Pero ito nga is para sa iyo 'no, na parang marami kasi sa atin na gumakap sa pananampalatayang ito at takot na, come out in the closet, in the broom's closet or talagang mag-out, maglantad kung anong pananampalataya nila dahil kasi may takot na bihado magdi-disagree ang mga mahal nila sa buhay. On my part kasi, ako, na-experience ko, hindi kasi lunti ang agama ang unang naging religion ko. No? So, ang pamilya ko is Catholic, sarado Katoliko. And then, nung ako'y nag-high school, doon ako nagkaroon ng bagong pananampalataya na naging Bible Baptist ako. Nagalit ang nanay at tatay ko sa akin. No? So, parang ah, I feel persecuted na parang inilabas nila ang kwarto ko at ang naramdaman ko doon is parang hindi ako naging bahagi ng pamilya. Nagkaroon ako ng mga deprivation sa mga bagay-bagay, no? Maraming nawala because nag-change ako ng religion. Pero natutuwa naman ako sa nanay ko dahil kasi pinagtanggol ako ng nanay ko sa tatay ko. Although, still Catholic and Baptist are believer of Jesus Christ, na malaking factor yon sa pamilya na pag lumipat ka ng ibang reliyon. At sabi naman ng nanay ko, ang pinagtanggol ako, hayaan mo na, hindi mo ba napansin na noong naglipat ng religion ako, naging Baptist ako, at nagdadasal lagi-lagi, is nagkakaroon ng kaunlaran ng pamilya. So parang dun unti-unti nagkaroon ng pagtanggap sa akin na pagtanggap sa akin na lumipat sa ibang reliyon. At minsan naiimbitahan ko ang nanay ko at kapatid ko na sumama sa akin. Although ako naniniwala ako sa freedom of choice. Hanggang invitation lang ako. Ngayon nung ako'y nag-college na uh, at kailan ba yun? 1995 or 96, no? Doon ako nagkaroon ng spiritual journey, parang roller coaster ride, no? Kung ano-anong mga religion na rin ang napasukan ko hanggang sa humantong ako sa paganism, no? As paganism, I started to become a Christo-pagan. Christo-pagan dahil kasi parang hindi ko pa rin maiwan ang pananampalataya kay Jesus Christ. No, andun pa rin yung love and devotion ko kay Jesus Christ, pero nagpa-practice ng magic, nagpa-practice ng kulam. So, yung Christo-pagan, ito yung mga
ayaw tawa o hindi man to tatanggapin ng mga antingero, mga nag-oorasyon, but they are on Cristo pagan sect, no? So, but meron pang naging worse doon, nagkaroon ng mga Cristo Wiccans. Nag-spell casting, gamit pa rin yung four evangelist at saka mga deities ng Christianity. Hanggang sa natagpuan ko ang Correllianism, no, which is talagang family tradition na nagturo sa atin ng mga deities or pure pagan faith, no. Actually, hindi dapat Correllian tradition ang tradition na pinasok ko, kundi Aquarian Tabernacle. Kaya nga lang, ang lessons medyo hindi ko maunawaan, masyadong malalalim na English. So parang nahirapan akong tapusin yung kurso. Hanggang sa nakita ko nga yung Witch School International, nag-enroll ako, akala ko is talagang weekend course lang siya, pero at the end of the course, meron pala siyang membership sa isang tradition, yun nga, Correllian. Kaya inakap ko siya. Then, nung sinimula natin ang Luntiang Agama, no, doon na tayo parang, dahil kasi nga sa Correllian tradition is parang in-encourage nila yung, in-encourage nila yung nativist path. Kumbaga, kilalanin natin ano ba yung katutubong pananampalataya natin bago makolonize tayo. So, 2012 is pinalalim natin ang ating pananampalataya sa mga diwata hanggang sa nakasama natin sila kay Magbaya Agama, hanggang sa ikaw na rin dito, Ellen. Kaya nga lang, ito, paano ko na-handle yung pagtutuligsa. Although nanay ko is number one supporter ko, no? Mga kapatid ko, silent supporter lang siya. Alam nila nanguhula ako, no? So nagkaroon sila ng amazement na, hulaan mo nga ako. O sige. Okay, meron mga kaibigan na inilalapit sa akin, binabasahan ko sila. Binabasahan ko sila ng tarot reading. Pag nagpapagamot o nagpapaano, yun yung para maging yung good works na ginagawa natin is nagkakaroon din ng benefit sa kanila. At noong nagkaroon ako ng mga TV appearances, is parang napalitan yung disgusto, yung dislike nila sa akin, kundi nagkaroon na rin sila ng sense of pride. Dahil parang nagiging resource speaker tayo sa mga ganitong klaseng topic, no? Ang traditional medicine at spirituality. So parang ang technique dito, Ellen, is yung good works because of our faith, no? So kaya parang every month, no, twice a month, meron tayong new moon, meron tayong full moon, sana may natututunan ka, hindi puro itlog lang. No? So maggamit natin yung skills na yon para na isinashare natin. Dahil kasi parang yun yung parang yun yung fundamental eh. Ayoko kasi na maging member ka lang, Ellen, na member na sunod-sunuran lang. Okay, ritual, kung ano sinabi ni Apoy, yun na. No? I want everyone na merong ginagawa, na merong skills, merong power. Hindi lang yung ako ang may power. Kasi sa regular church, yung pastor lang ang merong power. Or yung pari lang ang may kapangyarihan. Tapos lahat ng mga member, taga-sunod lang kung ano sinasabi ng pare. Ang kapangyarihan ng bawat member is magdasal. Pero yung sabihin na gamutin kita, yung pare lang. Yung pare lang ang may kakayahan na magpunas ng langis, no? O magpalayas ng masamang espiritu, o magkantak ng binyag, o kaya magkantak ng kasal, o kaya magkantak ng purol, funeral rites, no? Pero sa atin, no, parang hindi ko pa na ibabahagi sa inyo, but I want everyone to write your own rituals. I want you to write your own ritual in the name of the Diwata na hawak-hawak ninyo. Kaya hindi ako masyado nagpapakita ng specific ritual, but nagtuturo tayo ng mga basic skills. Darating talaga ang panahon, Ellen, paging ikaw is magtatrabaho na rin. It's not na what I mean na trabaho is magtuturo ka na din, no? Darating ang panahon na magtuturo. Ano ba yung dapat nating ituro? I think for me, yes, meron kasing professional teachers,
professional trainer na kailangan ay degree holder. Pero kasi sa atin, no, ang itinuturo lang natin yung spirituality natin. At yung spirituality natin, hindi yan inaaral. Ito ay galing sa ating experiences. Kumbaga, ang ibinabahagi natin is yung what work best for us. Kumbaga, ito yung mga best practices natin. On you, your part, di ba? Kahit sabihin mo sa mga binabasahan mong sa tarot reading, nagkakaroon ka na ng experiences, no? And maririnig mo ang sarili mo na ang mga binabahagi mo sa iyong kliyente is yung experience mo din, kung ano yung best na nangyari. And that is teaching itself. Yung pagbabasa mo ng tarot card, maari mong yung mga magagandang nasasabi mo, no, maari mong isulat, ilista mo, no? At darating ang panahon na yung mismo nakagawa ka na pala ng libro, no? Nakagawa ka na ng libro at mula doon sa libro na yon, pwede mo siyang ituro. On my part ako, hindi naman ako college graduate eh. Diploma holder lang ako ng alternative medicine. Hindi kami tinuruan ng teacher ko, ng professor ko, kung paano magturo. No? But out of the demand, kasi napagod na ako manggamot. Hindi naman sa napapagod. Parang feeling ko kulang na kulang ang katawan ko para manggamot ng ibang tao. So parang ang naisip ko, I have to multiply myself. No, paano ko mamumultiply? Paano ko hahatiin ang sarili ko para mas maraming tao ang mapagaling natin? Sabi ko, kailangan ko magturo ng skills or magturo ako ng ibang tao na matututunan kung ano yung ginagawa ko. And from that, no, parang dumami na rin sila. No? Although kahit nasabihin nung meron pa rin akong tinuturuan, nakakalungkot kasi hindi naman dedicated. Hindi ba nagde-dedicate na talagang full-fledged. Pero ganun pa man, naibahagi natin. Naibahagi natin. At sila nga yung mga estudyante natin, mga graduate natin, na naging hilot pinabaylan. No? Tayo sa Luntiang Agama, parang ang iniisip ko nga, tulad nga ng nasabi ko, parang we are not just ordinary member na magiging sunod-sunuran. Ang idea ko, ang nasa isip ko, bawat isa sa atin is magkakaroon ng sariling center. Magkakaroon ng Balay Agama Ministerial Center. Magkakaroon ng templo. No? So, kung ano ang tinuturo ng diwata doon, halimbawa, kunyari, sa inyo, sa Marinduque ba? Romblon? Mindoro po. Mindoro. Yun. Na sa Mindoro, is merong center doon o templo ni Diwatang Malaon na ang ituturo mo doon is kung ano yung mga gustong mangyari ni Malaon. Halimbawa, maaari ka manggamot doon, maaari ka rin magturo kung paano manggamot para hindi na ikaw mismo ang gagawa. Para meron ka pang iba ring magagawa. Gayon din kay Lakay. At excited ako dahil kasi malapit nang matapos yung bahay nila Lakay sa Taguig. So at least doon sa yung sabi ko kay Lakay, kung papayag si mama, yung mama niya na pumayag naman. At pinagdaanan pa kami ng kwarto, pinagawan kami ng kwarto para doon kami magtuturo ng hilot. Doon kami din manggagamot. At kainaman pa, nagpagawa pa ng extra room para at least kung mayroong mga bisita or talagang kailangan ng healing, is parang maging confinement, parang katulad sinabi mo Lakay na parang hospital na doon natin siya gagamutin kung kailangan i-confine ng 1 linggo para ma-monitor is doon ilalagay. No? So parang ganun ang magiging sistema. More on parang yung healing ang pinaka parang doorway natin to spirituality. At kung gumaling sila at nais nila talaga rin matuto kung paano manggamot, doon natin maaanyaya na sige mag-aral po kayo. Sa atin, sa iyo Ellen, sa member ng Luntiang Agama, as much as possible, gagawa tayo ng paraan na lahat ng kung anong alam ko, anong ginagawa natin sa Luntiang Agama is maging libre. Pero syempre, hanap pa rin tayo ng paraan para kumita, para rin masustento tayo. So kaya I think yung tarot reading natin naging doorway sa inyo ni Mark at ng iba pa
na makapag-aral, no? Parang naging membership entry level natin. And I'm thankful dahil kasi nandyan ka pa rin nandito ka pa rin at patuloy, no? So yun yung nagiging sistema natin. So thank you very, very Ellen at Kai. So Salamat. Thank you, Ate at Lakay. Gamitin mo, sabihin mo sa akin, pagkakas mo sa tawa sa itlog, ha? Pero itong tawa sa itlog, hindi siya pampahit sa kilikili. Sa bibig, bungangera. Sige, maraming salamat. Bye-bye. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Night, night.